Tuwing holiday season, tumataas po ang kaso ng stroke. That's why it's important na alam po natin kung ano ba ang mga pwedeng gawin to spot na mayroon ngang stroke ang isang tao. Hi, I'm Sir Dodds, a PT lecturer from Manila. Alam niyo ba na pagdating sa stroke, bawat segundo nagmamatter? Kaya naman, para mas mabilis nating matandaan, isipin lang natin ang word na fast. F, facial drooping. Kapag tinignan ninyo ang right and left side ng mukha, meron bang nakalaylay? Kapag pinangiti ninyo ang pasyente, hindi niya maaangat yung isang side ng kanyang pisngi. A, arm weakness. Kapag pinaangat mo or pinalift mo ang dalawang arms ng patient mo, tapos may isa na biglang nanghina, hindi niya maitaas or biglang bumagsak, warning sign po iyan ng stroke. S, speech difficulties. Pakinggan ninyo kung paano siya magsalita. Siya ba ay nabubulol, nahihirapang bumuo ng words, or nalilito, naguguluhan? You have to take it seriously, guys. And T, time to call for help. Kapag may isa dyan sa mga nabanggit ko ang present sa patient, wag na pong maghintay, wag na pong mag-home remedy. Tumawag na agad ng emergency response. Tandaan natin na bawat segundong nasasayang, may brain cells po na nasisira. Kasi ang kalaban natin ay oras. We also have to look out for symptoms na biglaan or sudden lang siya. No? For example, biglaang nahilo, biglaang namanhid, biglaang sumakit yung ulo na sobrang sakit talaga. Worst headache of my life. Isipin niyo kapag biglaan yan, pwedeng stroke yan. Again, tandaan nyo lang ang fast. Facial drooping, arms weakness or pwede ding leg weakness, speech difficulties, and time to call 911. Don't forget na kapag mas maaga ang aksyon, mas mataas ang chance ng recovery. Okay? Bye!